With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto preachers, from the weak to the strong, I'm not worthy to be, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel
Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, sabay-sabay tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, maraming salamat po. We are now on our, nasa pang-5 araw na po tayo. Sino po ang gabi-gabi na naririto? Taas ang kamay. Yehey! Marami ang naririto gabi-gabi. At alam ko na sa ating pag-stay dito gabi-gabi, tayo po ay nabibiyayaan ng magagandang salita ng Panginoon. Tama po ba? Okay, tama po. Itong 5 araw, ang ating magiging topic po ay the family standard. At we are excited. Excited po tayo na matunghayan muli ang pang-5 mensahe ng Panginoon para sa ating mga pamilya. At dahil dito, sa mga mensaheng matatanggap natin kung ano ang standard ng Panginoon, kailangan nating makinig ng maayos upang mapakinabangan natin at magamit natin sa ating mga pamilya. Nasusulat po sa Mateo 5:3, 4 at 5. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Marami pa pong mga salita ang Panginoon na ipinapangako niya at ang mga standard niya ay nasa Biblia. Nais naming matunghayan natin lahat ito at siya nawa sa ating pakikinig ang biyaya ng langit ay mapa sa atin. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula sa ating pag-awitan. Ang ating pong first song is about Jesus na hindi lang po siya isang tagapagligtas, kundi isang tunay na kaibigan na personal na tagapagligtas natin. This means si Jesus ay laging naririto, mapagkakatiwalaan at handang sumama sa atin sa kahit anong panahon o sitwasyon man. Para po sa ating first song, awitin po natin ang What a Friend We Have in Jesus. What a friend
So para po sa ating second song, kantahin po natin ang When We All Get to Heaven. Ang When We All Get to Heaven po ay kapag tayo ay nakarating sa langit, ito po ay hinanda ng ating Panginoon na place para sa atin sa tamang panahon. And ito po, ang langit po ay puno ng pag-aawitan at puno ng kasiyahan. So sabayan niyo po kami sa aming pagkakanta. Alam niyo po ba kung tayo po ay sabay-sabay na kumakanta sa ating Panginoon, ay siya po ay natutuwa na marinig po na kinakanta po natin ang kanyang mga kanta. So, for our second song, let's sing When We All Get to Heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In that mansions bright and blessed, He'll prepare us for a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, let's sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the skies. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, let's sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, will the twins of life remain. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, let's sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Ayan, for our opening song, our theme song, let's all stand and sing Jesus Shine on Me.
tayo po'y manatiling tumayo para po sa ating opening prayer. Ipikit po natin ang ating mga mata. Dakila at banal naming Diyos. Dakila at banal naming Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito na kami nagkatipon sa iyong banal na harapan upang muli ay pag-aralan namin ang iyong mga salita. Tulungan po nawa kami ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kaalaman at katalinuhan upang ang lahat ng aming maririnig, ito magbukas ng isipan at puso namin upang patuloy na kami maglingkod sa iyo at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Bigyan niyo din po, Panginoon, ng katalinuhan at kaalaman ang maghahatid ng mensaheng ito sa gabing ito, Panginoon. Nawa po'y magbukas po ang aming mga puso't isipan upang muli magbalik loob sa iyo at patuloy pong sumunod sa inyong banal na kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkakataon na ito na kami nagkasama-sama ng mga kapatirang ito, Panginoon. Bigyan niyo po ng pagpapala ang bawat isa, lalong-lalo na po ang mga makikinig. At naway maging kasiyahan po sa inyo ang aming gagawing paglilingkod na ito, Panginoon. Patawad pong muli sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid. Magandang gabi po, mga kapatid. Okay, kumusta po kayo? Ayan, so tayo po ay purihin po natin ang ating Panginoon dahil binigyan po tayo ng magandang panahon at upang makadalo po tayo sa seminar na ito. So, welcome po kayong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa ikalimang araw na po tayo. So, ang topic po na i-discuss po ng ating speaker ay ito po ay panglima pong gabi po, the family's temperament. Yan po ang kanyang i-discuss sa gabing ito. Alam ko po, mga kapatid, na marami na po kayong natutunan simula umpisa hanggang sa panglimang gabi nating pag-attend ng seminar. So nawa, mga kapatid, sa panglimang gabing ito ay mas marami pa po tayong matutunan. Naway baunin po natin ito sa ating pag-uwi, ang mga natutunan natin upang magkaroon po tayo ng 3 M. Ano po yung 3 M? Ito po, magkaroon tayo ng malusog, matatag, at masayang pamilya. Magandang gabi at magandang gabi sa ating lahat. Hello po, good evening po. Magandang gabi sa lahat. Okay. Malinaw po ba ang aking boses? Okay po. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Sister Risha Rada. Isa po akong nurse sa Intensive Care Unit. Nagtatrabaho po ako sa mga ICU po. Maganda po ang ating topic ngayon. Sandali, handa lang po namin ang PowerPoint. Mga kapatid, kamusta po ang inyong puso? Kamusta naman sa panahon ngayon? Mabuti. Wala bang malungkot? May pinagdadaanan?
Apo. Lahat tayo may makanya-kanyang pagsubok, no, na hinaharap sa buhay. Ang iba po sa atin ay masaya ngayon, iba po ay may mga bagay na iniisip at inaalala. Ito ba ay masaya, malusog, o katulad ng picture po sa kaliwa, may sakit, malungkot at puno ng poot? Ano pong mas magandang piliin dito? Yung nasa kanan o nasa kaliwa? Ano po? Di ko marinig. Yung sa aking side, kaliwa o kanan? Kaliwa. Ay, kaliwa nyo. Yan. Kakagulo na tayo. Okay po. Ang aking topic po ay tungkol sa puso, no? Ito po ay napakasikat na sakit. Marami pong klase ng sakit sa puso. At isa na po yung heart attack. Nakita niyo po sa picture, no? Karaniwang po nangyayari is nakakapit sa dibdib dahil masakit. At makikita niyo po na dahil nabarahan, meron pong maitim na parte sa puso. Alam niyo po ba na ang sakit sa puso ay unang sanhi ng kamatayan sa Pilipinas at buong mundo? Number 1 po siya, makikita niyo po. Ischemic heart disease. According sa scope ng January hanggang April 2024. Ganon din po sa tala ng World Health Organization, ang heart disease po ay nangunguna din po sa buong mundo. Ano nga ba yung sintomas ng sakit sa puso? Matanong ko po, sino po ditong mga high blood, may blood sugar na problema? Ayan, nagtataasan na po ng kamay. Ayan. Ganun po talaga, no? Ito yung proseso ng ating katawan. Yun nga ay, kung ano ang ating ginawa noon, aanihin natin yun sa kinalaunan. At ang sino po ang nakakaramdam ng pananakit ng dibdib dito? Mga kapatid. Ayan. Sige, hopefully naman, hindi naman po seryoso, no? So, ang simptomas ng sakit sa puso ay sumasakit ang dibdib. Makikita po niyo yung nakablong lalaki. Hinihingal agad. Naglakad lang ng 3 hakbang, hingal na. Lumabas lang po sa banyo, hingal na. Pagkahilo, pagsusuka, at pagduduwal. Pagkabog ng dibdib, yan po yung picture ng isang daga. Tapos, pagmamanas ng katawan or ng paa. Ano ba ang sanhi ng sakit sa puso? Number 1, bisyo, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kasi po ang paninigarilyo, nagpapaliit po ng ating mga ugat at nagsasanhi ng sakit sa puso. Namamana po, pero hindi po pera ang namamana natin sa mga kamag-anak natin, sa mga magulang. Minsan po sakit ang nabibigay po. Unfortunately, kahit gusto po natin ng kayamanan, minsan sakit po yung nakukuha natin, no? Yan po ang bagay na hindi natin kayang maiwasan, no? Yung bisyo at ibang mga bagay ay kaya nating alisin. So, kahit meron mang namamana, at least napapalit natin yung chance na magkaroon tayo ng sakit sa puso. Yan. Pagkain, matataba. Sinong mahilig kay Peppa Pig? Pagkain ng Diwata, pares. Sorry kay Diwata, sana hindi siya magalit. Mga pizza, mga pritong pagkain, matataas sa asin. Sino pong mahilig na pong naglagay na po ng asin pati sa pagkain, nagtotoyo, nagpapatis pa. Yan, mga kapatid, iwasan natin yung paggamit ng ekstrang patis at toyo, no? Kung maaari. Ito, number 1. Sino ditong laging stress? Nako po. Sinong laging nanonood ng Raffy Tulfo dito? Ayan, minsan napapanood ko din siya. Pero wag niyo pong dalas-dalasan kasi yun po yung mga bagay na hindi naman natin dapat isipin na naiisip natin, di ba? Kumbaga, hindi naman tayo makakuha ng advantage yun sa buhay natin. Kaya wag na nating panoorin. Kung kaya naman po, iwasan natin. Pagmamarites, yan, pangalawa. Iwasan natin kasi ang buhay natin ay maiksi lamang.
hindi natin alam ang buhay sa mundo. So, maganda po yung buhay natin maaluwan. Kabati natin yung mga tao sa paligid natin, no? Iwasan po natin ito. Sa eskwelahan, sa mga kabataan, stress sa mga pag-aaral, at sa trabaho. Ayan, sa mga nagtaas ng kamay, mataas na blood pressure or alta presyon, nakakadulot lang din dito ng sakit sa puso. Mataas na kolesterol. So, sa pagkain ng mga matataba at maalat na pagkain, nadideposito po yung taba sa ugat natin, no? Yan po yung, panatanggal po yan po yung bumabara sa puso. Ang extra na taba o kolesterol. Yan, mataas na sukal sa dugo o diabetes. Ako tumaas yung sugar ko nung pagbubuntis ngayon. Kaya iwas talaga tayo sa maraming kanin, mga tinapay, at matatamis na pagkain. Yan, labis na pagtaba at hindi pagkilos. Yan, marami ngayon sa mundo, malaki problema yung obesity or sobrang paglaki. Yung mga kabataan, nasasanay na tayong lagi nagsiselfone, naglalaro lang sa bahay, hindi na tayo kumikilos. Kaya laging nagagalit si nanay, no? High blood. Yan, stress tuloy yung mga magulang natin. Kasi sinasabi, oh, hindi ka maghugas, hindi ka tumulong sa bahay. Ayan po. So, paano maiwasan po ang sakit sa puso? Siyempre, healthy diet. Yung nabanggit po, ito pong series ng Health Talk natin, magkakarugtong po siya, no? Yung nutrisyon, ehersisyo, tubig, tamang pagpapahinga. Yan, lahat yan magkakarugtong para magkaroon tayo ng malusog. Yan, hindi lang sa pamilya, pati tayo, katawan natin yung malusog. Kasi para maalagaan natin yung pamilya natin, kailangan malusog tayo para patuloy natin silang mahalin at maalagaan. Healthy diet, pinggang Pinoy, kalahati ang gulay, 1/4 ang mga kanin, ang tinapay, at protina din po. Kailangan may ehersisyo kahapon po, no? Tinalakay po yung ehersisyo. Magandang pahinga, tulog, iwasan ng matatabang pagkain, at mga bisyo, alak. At yung stress. Maganda po yung topic ni Ma'am Jane Zabat po mamaya kasi temperament po, no? Ibig sabihin, paano natin makokontrol yung sarili natin, no? Malaki po talaga ang mayudulot na iwasan natin yung stress sa buhay natin. Mahirap siya dahil marami talagang pagsubok sa buhay. Pero ipaglaban natin na huwag tayong ma-stress. Nakakatakot? Di ba ang daming mga sinabi ko na meron na tayo or ginagawa natin? Nakakapagod kasi lahat na lang bawal, lahat na lang di maganda. Nakapag-alala kasi nararanasan natin ito at pwedeng mangyari sa atin. Mahirap ba? Mahirap bang magkasakit po? Mahirap. Huwag kang mag-alala. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sa lahat ng mga binanggit ko, sa lahat na nangyayari sa atin, isa lang po ang consistent or sure tayo sa buhay or hindi nagbabago, kundi ang ating Panginoon. So, tayo magtiwala sa Panginoon. Sabi nga po sa Biblia, sa aklat ng Marcos 5:34, sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng payapa, gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo." So, noon pa to, nung panahon ni Jesus, na nandito siya sa lupa, tuwing nagpapagaling siya, ito ang kanyang binabanggit. So, kailangan lang natin, ito yung tunay na assurance, ito yung tunay na pangako. Yung mga doktor, nurse, at kung sino man, hindi nila mapapangako na magagarantiya yung iyong kalusugan. Pero ang Panginoon, ang may hawak ng ating buhay, at ang ultimate na manggagamot sa ating buhay. Pangalawa po, sa mga kawikaan, 3, 1-2, "Anak ko, ang aral ko ay huwag mong limutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim.
upang araw may tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. So, tuwing tayo'y natatakot, kinakabahan, o yan, tumaas yung BP ko, ay sumasakit yung dibdib ko, huwag niyo pong kalimutan na lumapit sa Panginoon sa lahat ng bagay, no? Pero syempre, dapat di tayo mag-umasa lang sa pananalangin. Kailangan din nating panatilihing malusog ang ating katawan. At sa mga may maintenance po dito, pakiusap, huwag niyo pong ihinto ang inyong maintenance, ha? Minsan kasi pag okay na, 100/70 na yung BP ko or maganda na yung blood sugar ko, pwede ko nang ihinto. Ang mangyayari po kasi, bigla siyang tataas. Magpapakonsulta po kayo kasi sasakit ulo nyo, may hilo kayo. Pagkonsulta nyo, dadagdagan ng doktor ang dosage or yung klase ng gamot na ibibigay sa inyo. So, mas lalo kayong maraming gamot na iinumin. So, paalala lang po sa lahat, magpakonsulta, manatiling malusog po, at huwag kalimutan ng Panginoon. Siya ang tunay na magpapalakas sa atin. At bago tayo matapos, ituturo ko po sa inyo ang kantang ito na ako'y na-apply ko rin sa sarili ko tuwing ako'y nalulungkot or nababagabag. Pwede ko po bang i-request ang aking asawa. Pag ako po kasi kumanta, baka hindi niya po makanta. Wait lang po, papakanta ko po sa kanya, mga kapatid. Kasi hindi ko po kaya baka mag-alisan po kayo dito. Ayan po, sasabayan po ako ni Sister Risha. Ay, hindi ba? Ang awit na to ay A Merry Heart, no? So, atin din pong, kumbaga yung mindset natin, kung ito ay masaya, ito ay nagre-reflect din sa puso natin, no? So, ito po, kahit ito ay madalas inaawit namin sa simbahan, pwede din nyo po matutunan para sa bahay, maging ganun din po ang mindset nyo. So, ito po ang tono. A merry heart, do it good like a medicine, like a medicine is a merry Kailangan masaya po tayo. heart. O nga naman. A broken spirit drieth the bones, but a merry heart is the joy of the Lord. Teka lang po kasi parang maawit tayo. Nakagano na, merry heart. Yan. Ito po, mas matindi ho to sa sa Losartan at saka sa Amlodipino po, ha? Pagka sa medical mission, baka magulat ka sa sulat namin, A Merry Heart, 500 milligrams, di ba? So, meron po siyang Tagalog version. Yan. Masayang puso. Okay? Awitin po natin ng may ngiti at kagalakan. 1, 2, 3. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. O di ba? Kahit di na po kayo, kahit makalimutan nyo man ang maintenance nyo, kasi sabi nga pala ni Sister Risha, huwag nyo titigil, Pero kahit makalimutan nyo ho, no? Pagka kayo ay merong positive mindset, no? At masayang puso, pagka kayo ay na-stress, pwede nyo po itong awitin para tayo ay magkaroon ng positive mindset at yun ay magre-reflect din po sa ating mga puso. Yan. Thank you Muli, po. maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Hello?
Hello, ayan. Hello, pahabol lang po pala. Kukunin ko na po itong pagkakataon na ito na mag-promote dahil nag-usap po tayo sa sakit sa puso o heart attack. Sa July po, kami po ay mag-a-announce na lang din po kung kailan. Magkakaroon po kami ng CPR. Paano po mag-resuscitate pag meron po tayong mga kakilala or nakasalumuhan na inatake sa puso. Gusto niyo po bang makasave ng buhay? Sino pong gustong makasave ng buhay dito? Lahat po tayo, no? Napaka-importante po nito dahil malaki po ang maidudugtong natin sa buhay ng tao kung marunong tayo ng tamang pag-CPR o pag-resuscitate or pagbomba ng isang tao na nawala ng pulso. Muli, July po ito, kami po yung mag-a-announce at ipopromote po namin ito. Maraming salamat. Letting go of every single dream. I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't walk the mountains, I'm leading you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There is not a day that you have not seen. So in all things, be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't walk the mountains, I'm leaving you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you.
Isa na namang magandang gabi po sa inyong lahat. Parang kulang tayo ngayon sa energy. Okay? Magandang gabi po! Ayan, para dumaloy na maganda ang dugo natin, sumabay ang mukha natin na nababanat ang mga muscles, at medyo magaan na ng ating dibdib, yung mga dinadala po dyan. Ang sabi ng awit, napakaganda, I will trust in you, Pag humaharap tayo sa mga bundok ng problema, na parang hindi tayo tutulungan ng Panginoon sa tingin natin, pero ang sabing ganon, ang Diyos ang magiging lakas natin. Hindi niya tayo pababayaan. Okay, napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Mga minamahal, tayo ay patuloy na nag-aaral. Ito po'y ilang gabi na natin? Pang-5 gabi na, ang bilis naman. Parang bukas na ang huling gabi natin, di ba? Ang bilis ng araw, parang kasi simula lang natin. Pero, syempre, bago ako magpatuloy, magtanungan muna tayo. May pampremyo po ba tayo dyan? Nasaan yung ating mga prizes? Okay, tanong. Sino pong ready na sa tanong? Hindi sila ready sa tanong. Okay, tingnan natin. Ito po ang tanong. Kagabi, marami tayong pinag-aralan na pamamaraan o estilo ng pamumuhay, para maging malusog ang pamilya. Ano yung isa magbigay ng mga pamamaraan para magkaroon ng malusog na pamilya ayon sa pinag-aralan natin kagabi. Ayan. Yes po. Wait, wala tayong microphone. Thank you. Bilis talaga ni Doc. Unahin po natin ang ating pamilya. God first. Okay, God first. Siyempre naman, lagi sa pinag-aaralan natin, God first. Thank you po, thank you. Ayan, nasa na po ang ating mga premyo. Huwag niyong kalimutan. Baka mag-absent na si nanay bukas. Okay, next question. Another answer. Yes po. Good communication po. Okay, good communication. Yung kagabi sa ating pinag-usapan, marami yung sunod-sunod na lifestyle, paraan ng pamumuhay, estilo ng buhay, sa pagkain, sa pag-inom, sa araw-araw nating ginagawa. Ano po yun? Natatandaan ninyo? Recall mo po. Ayan. Babalikan namin si Kuya mamaya. Meron pa po? Meron pa? Ayan, ang mga magagandang nanay dito. Ano po yan? Mag-exercise sa umaga. Ayan, mukhang nagsusumba po Zumba kayo. po. Okay. Kasama yan, syempre, ehersisyo. Yan, napakahalaga po niyan. Ang pinag-aralan din ng paulit-ulit na binabanggit po sa atin dito, ang exercise, Ayan, marami ng paraan. Okay, ano pa? Ano daw po ang dapat? Ayan, meron pa doon. Bago yung huling tanong ko. Yung iinom po na maraming tubig, gaya po ng sinabi nyo, kung malinis ka sa labas, sa pagligo, pag malinis ka sa katawan mo, kailangan malinis ka rin sa loob. Ay. Gaya po ng pag-inom na maraming tubig, para po malinisan yung sa kidney natin, pag yung mga kinakain natin. Wow. Yun po. Talaga, nanay. Thank you po. Thank you, At wag lang pong kakalimutan ay mayroong takdang bilang ng baso ng tubig ang ating iinumin, para po tayo ay tamang hydrate lang, sa atin. Last question. Ano daw po ang dapat nating ginagawa kapag tayo'y umiinom, kumakain, ano man ang ginagawa natin, ano daw yun, yung huli nating binanggit kagabi? Dapat mayroong nangyayari kapag umiinom tayo ay kumakain, lahat ng ginagawa natin, dapat yun ang ending. Ayan, si nanay. Yes, thank you. Dapat ialay sa Diyos. Wow! Ang galing naman ni nanay. Salamat po. Dapat naluluwalhati ang
Diyos. Ayan. Praise the Lord. Okay. Ang gagaling. Very active pa ang mind, ang brain ng ating mga nanay dito. Ayan. Kasi kompleto sila ngayon. Okay. Thank you very much po. At I hope patuloy natin yung pag-aaralan. Huwag natin kakalimutan ang mga pamilya, may mga paraan na binigay ang Diyos dyan, para mapanatiling malusog, malakas, matatag, at masaya, At yan yung pinag-aralan natin kagabi. Whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Ayan, yan ang napakahalaga nun, At napag-aralan natin ang Diyos nagbigay ng akmang estilo sa atin. Mayroong pagkain, okay, may isa pa akong tanong pala, baka may premyo pa dyan. Okay, ano daw klaseng mga hayop ang pwede malinis, pwedeng kainin? Anong palatandaan ng mga hayop na yon ang pwede nating kakainin? Ayan. Ayun po, sa likod, yung naka-yellow. Yes, sir. Hintayin niyo po yung microphone. Kailangan marinig kayo sa microphone. Okay? Ayan. Ayan. Anong palatandaan po? Yung isda na may mga kaliskis. At? At yung hayop na biyak ang kuko. Medyo kalahati yung kuya. Okay, meron pang sagot. Sige, kalahati pa lang yung, kaya pwedeng kalahati. Okay, sige po. Meron pa? Meron gustong magdagdag doon? Yes po. Kayo po. Sige po. Sunod po kayo, Nay, sa likod. Ayan. Yung kagaya po yung sample niyo po kagabi na, ang kailangan kainin ng tao, yung may mga kaliskis, kasi po, hindi niya po kinakain yung marurumi, kumbaga po na, pag lumalangoy na gano'n na, yung mga dumi, hindi niya nakakain, di ba po yung sample niyo kagabi. Tapos naman po, yung tungkol sa mga animals, yung pwede pong kainin kagaya po ng baka, yung kambing, yung po yung sample niyo kagabi, di ba po? Okay, may kaliskis at may yung isda. Ayun palikpik po. Ayan, okay. Para hindi half lang. Nanay, sa likod na ka-violet, ano po yung idadagdag nyo sa mga hayop, palatandaan ng hayop na pwedeng kainin? May kulang sa binanggit ni ate, dagdagan nyo po. Yung biak po yung paa. Baak ang paa at? Biak. At? May kulang, Nay. May kulang para lumabas yung mga germs. Yung ipin na yung nguya ng nguya. Ayan, ngumunguya. Okay. Bigyan ng, hindi jacket, okay? Bigyan ng prize yan. Okay, thank you very much po. Nakikinig talaga sila. Mayroon pang mga discussion habang sumasagot. Okay. Ano po, Ang Diyos nagbigay ng lahat ng bagay para sa ikalulusog ng tao. Hinuwad lang po ito, Naging fake, ginawang fake, pinalitan ng kaaway ng Panginoon. Yung tubig na malinis, nagbigay siya ng may kulay. Yan ang gusto ni Satanas. Yung hangin na sariwa, pinalitan niya ng kaaway ng Diyos. Ginawang marumi ang hangin na ating lalanghapin. Mabango pero marumi. Okay, maraming mga bagay na tutunan po natin. Nasa Biblia yan. At nagbigay ang Diyos ng kalayaan sa atin para piliin natin kung ano yung gusto nating piliin, pero laging may paalala siya. May warning ang Panginoon na kapag di natin sinunod yung binigay niyang utos na dapat nating sundin, ay may kapahamakan. May kapahamakan. Kaya yung pagpili natin ng kinakain natin, pag mali ang pili natin, hindi rainbow ang ating pinggan, hindi laging ganyan. So, yan po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. So, do something. At ang magagawa natin, una, ano ba yung natutunan ko? Ikalawa, ano yung gusto kong mangyari? At ano yung pwede kong gawin para magbago yung aking estilo ng buhay. Bilang ang pamilya ko, gusto kong maging malusog. Gusto kong maging masaya. Gusto nyo po bang maubos na ang mga anak nyo bago pa kayo? Sabi gano'n, malungkot daw maglibing ng
anak, no? Alam nyo, nangyari na po yan, ano? Dahil siguro, yung style ng pamumuhay, ano? Kung anong pinapakain natin sa ating pamilya, nakakaapekto po yan kung sila'y hahaba ang buhay, ano? Kung sila'y magiging malusog. So, mga nanay, ang key, ang susi para malusog ang pamilya, ang nanay po yan. Dahil siya ang tagapamahala ng sambahayan, ng tahanan. Ang tatay ang pangulo, pero ang manager ay hindi lang money. Okay? Pati mga anak nyo, ma-manage nyo po yan, hindi tayo mukhang pera. Minsan-minsan lang. Okay? Okay, ayan. Kanina sabing ganon, para tayo ay maganda, masaya ang puso natin, masaya din tayo. Ano? So ano po ngayon ang kalagayan ninyo? Anong naging karanasan nyo? Naging masaya ba? Malungkot ba? Ito ba'y nakakagalit? Anong naging karanasan nyo? Kung ano man yan, dapat wag pagtagalin yan kung yan ay nakakagalit. Hindi masamang magalit, yan ay emosyon yan. Pero wag mong hayaang patayin ka ng galit. No? Wag mong hayaang sirain ng galit ang magandang araw mo. Okay, so bumalik ka ulit, hindi ako pwedeng magalit ng tuloy-tuloy. Kaya yung mga mag-asawa dyan, ano pong bili ng Biblia? Huwag lulubugan ng araw ang inyong away. Ibig sabihin, bago lumubog ang araw, mag-reconcile na. Ayan. Okay, huwag kasi pumapatol, mga asawang lalaki, pagka na po kami, nag-stereo na kaming mga asawa, ano ulit gagawin nyo? Matutong maging? Nakalimutan nyo na. Matutong maging? Bingi. Ibig sabihin, hindi lahat ay pakikinggan mo para bigyan mo ng sagot. Okay, so I hope we can learn. Now, in our topic tonight, the family's temperament, related po sa tinalakay kanina, Kasi nakasalalay talaga dyan ang ating ikasasaya. Sabi pong ganon ng mga pag-aaral, laughter is the best medicine. Sino pong nakatawa ngayong maghapon? Ayan, masasayang mga nanay, kaya magaganda pa rin, Okay, ang sabi pong gano'n, laughter is the best medicine. Kung wala kang kasamang tatawa, kung wala mang nakakatawa, sabi nga, kahit fake na tawa, nakakatulong sa health. Narinig ko yan sa isang lecturer. Kahit ipeki mo daw ang tawa mo, yung humahalakhak talaga. Bawal yun sa matatanda. Kapag lady ka daw, ang tawa mo, wag lumalabas ang ngipin. Ngayon po ba, ganun pa ang mga bili ninyo na bawal kumilos na tumawa ng malakas, Yan po'y nakakapagpalusog, So, kailangan nating malaman ano ba ang temperament, ang ugali, ang personalidad, ang pagkatao ng ating bawat isa sa atin bilang miyembro ng pamilya at ang ating mga tahanan. Ano ba ang ugali ng pamilya natin? Anong pagkakakilanlan? Pagka ba tinanong, yung pamilya Santos, wala po akong kilalang Santos, yan ang common kasing Pilipino surname. Sabi, yung pamilya na yan ang pamilya ng mga matutulungin. Ay, sarap naman pakinggan nun, yung pamilya na yung pamilya na yan ang masarap magluto. Wow, tatak nyo na yan, Sabi, yung pamilya na yan, pamilya ng mga hindi nagbabayad ng utang. Malungkot yun, Ayaw natin yun. Ibig sabihin, mula sa magulang hanggang sa anak, hindi nagbabayad ng utang, Ayan, so, yan po ay ugali, So, kapag ugali ng magulang, ang sabing gano'n ng mga pag-aaral, posible yan, na gano'n din ang ating mga anak. Okay, tingnan natin. Alam mo daw ba kung bakit nauuna ang A kaysa sa B? Dahil mas importante ang attitude kaysa sa beauty. Ay lalong maganda kung may beauty na may positive attitude pa. Dalawa po wag lang basta attitude, ha? Pag sinabing attitude, dapat ay positibong attitude. Ayan, positive attitude, positibong ugali,
At hindi negative. Okay, alisin natin yung mga nega at yan po'y magpapaganda sa atin. Dahil attitude is everything. Kahit gaano kahirap, kapangit ang araw, ang taong may positibong pananaw, positibong attitude, ugali, kaya niyang gawin yung pangit maganda pa rin. Nakita niyo yung mga sa beauty pageant? Pag ngayon parang kailangan madapa ka para mapansin ka, di ba? Noon kahihiyan na ikaw ay sumali sa beauty pageant tapos nadapa, nadulas kung ano nangyari sa'yo. Parang sasabihin, ano ba yan? Ang tagal nag-practice, ano ba? Pero ngayon, pag ikaw ay nadapa at tumayo na beauty queen ka, aba, ikaw pang nanalo, di ba? Tama. So, ibig sabihin, attitude is everything, Wala ka na ngang pera, magmumukmuk ka pa, doble na ang lugi mo, Huwag mong pahalatang wala kang pera, ngumiti ka pa rin, at ikaw ay magpaganda pa rin ang mga nanay, Yung parang mayamang-mayaman ka, Ayan, tumingin ka sa salamin at sabihin mo, wow, ang ganda ko naman. Ay, sino pa nga ang magsasabi? Ikaw muna, sabihin mo munang, ang ganda ko. Huwag mong asahan yung kapitbahay mo, sabihin maganda ka. Dapat ikaw, i-accept mo, maganda talaga ako, bahala kayo kung ayaw nyo. Ha? Yan po ay, sarili mo yun Ikaw ang unang magpapasaya sa sarili mo. Ayan. Okay, so attitude is everything. Kahit mahirap, kaya natin yan, Kahit na hindi natin ginagawa, pero kailangan gawing magbago, gagawin natin yan. Pagsisikapan natin yan. Okay, napakagandang paalala sa atin. Ang sabi pong gano'n ng Stanford Research Institute, ang daan daw po sa pagtatagumpay ay 88% attitude and 12% lang yung education mo. Kahit na mataas na antas ang iyong pinag-aralan, pero may negative attitude ka naman. Anong sabi natin? Anong komento ng mga Pinoy dyan? Sabi, nag-aral pa naman. Parang walang, diba? Tumanda na nga, parang walang pinagkatandaan. Yung mga common na comments po yan, pero mayroong meaning yan, mayroong paalala sa atin yan, na kapag tayo pala'y may mataas na antas na pinag-aralan, dapat yung ugali natin sumasabay din. Hindi sa nagmamayabang, hindi sa nagmamalaki pag mataas, kundi ibig sabihin yung ugali natin, tumataas din ang kalidad. Bumabait ka, nagiging mas pasensyoso ka, kasi malawak na ang pinagkukunan mo, sabi ng matatanda. Malawak ng pinagkukunan mo, dapat mas marunong ka ng umunawa. Tama, mali? Tama. Kung tayo'y tumanda na, marami na tayong hinarap sa buhay, ay makita na sa ating may pinagkatandaan tayo. Kaya na nating magpatawad, kaya na nating ngumiti kahit may problema. Ayan, kagaya ng mga nanay na magaganda dito sa harapan. Ayan, talaga naman. Sana abuti namin ang edad nyo, mga nanay dyan sa harapan. Okay, so kailangan natin pagka tayo po sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating pag-aaral, number 1 na ikatatagumpay natin ay ang ating mga positive attitude, Kaya ang mga nanay, push din sa mga anak, kaya mo anak yan, Kung yan ang kaya mo anak, mag-celebrate tayo dyan, okay? Ayan, so malaking bagay po yan sa ating buhay, At sabing ganon, madalas ginagamit daw po natin ang terminong ito, gali, yung temperament, ang sabing ganon, para ilarawan ang personalidad ng tao. Ayan, ano ba siya? Masungit, matapang, ano ba yan? Dominante, ano ba yan? Tahimik, walang kibo. Isang tanong, isang sagot. Ano ka ba, pipi? Di ba sabi nila, pag hindi sumasagot, kinakausap mo, parang pipi naman itong batang ito. Pero personalidad niya yun, ugali niya, ang sabing gano'n. Ito po ay, larawan ito ng atin pong personalidad. Ito'y bahagi lang, bahagi ng ating pagkatao. Mayroon pang ibang parte nun ang ating kikilalanin bilang
temperament na sinasabi natin. Common yan sa mga psychologists, sa mga nag-aral po ng kolehiyo, ng high school, alam nila itong mga temperament na ito. Pero kasama po dyan, ang atin pong kinalakihang kaugalian. Ayan. So bahagi yan, nagiging kabuuan yan ng pagkatao mo, ng ugali mo. Nakalakihan mo na ikaw ay sumagot ng po, ng opo, natuturuan ka niyan maging magalang. Ano? Natutunan mo na sa bahay, kapag may nagsasalita, hindi ka basta sumasabat, ano? Uso, sa mga matatanda po yan, eh, no? Yung pa nga naalala ko nung araw, pag tinanong ka, bakit ngayon ka lang, ano? Bakit ka ginabi? Ang dami nang sinabi ng nanay. Tapos pagka sinabi ng anak, kasi po, sasagot ka pa? Nagtatanong. Tapos pag sumagot, nagagalit. Ano? Ayan. Pero wala na po yata ngayon yun. Ano? Ayan. Parang bawal na. Dapat sumagot, dapat mag-express. Pero sa mga kabataan, with respect. Ayan. Yun lang yung paalala ng ating mga nanay. Okay lang sumagot, pero with respect. Ayan. Okay. So, yan po ay ang ating temperament, no? Ang sabi pang ganon, ang ugali ay katangian ng isang tao na pinapakita sa kung paano siya tumugon, ano, sa mga tao, sa sitwasyon, no? At ang sabing ganon, ito ay bahagi ng pagkatao at kabilang dito yung likas na ugali at katangian ng iyong pagiging tao. Ano po yung likas na hilig at madalas ito po ay lumalabas kapag tayo nakikipag-ugnayan. Ayan. Sa pananaliksik, sa pag-aaral po, ang sabing ganon, ang part ng ating attitude, ng temperament po natin ay 20 to 60% yan ay galing saan po? Sa genes. Ano ba yung genes? Galing yan sa ano po? Sa lahi. Galing yan sa ating pinagmulang magulang. Ayan. Okay, so talagang ang nanay napakahalaga pag nagbubuntis. Kung gusto mong maging mabait ang anak mo, pag-aralan mong maging mabait bago ka magbuntis. Totoo po yan, Kung gusto mo na ang anak mo ay maging presidente, pakainin mo nasa tiyan pa lang pagkaing nagpapahanda sa kanyang maging presidente. Di ba? Ayan. Kayo po ngayon pa lang, kung nangangarap na kayo maging mayor yung anak nyo, ay practicein na ninyo sa tiyan pa lang. Okay, dapat magaling din magtalumpati ang nanay. Okay. Ayan, yan ay mga paghahanda. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari kung gusto mo talagang ang anak mo sa tiyan ay maging mabait paglabas niya o maging makulit nasa nanay. Sabing gano'n na maraming mga pag-aaral, malaking porsyento ng ugali, katangian ng anak, karunungan lalo na, ay galing sa nanay. Meron po bang violent reaction ng mga tatay? Wag na, okay? Huwag na kayong mag-react po dyan, ha? Amin na yan, okay? Galing sa tiyan namin yan. Okay, so, ano-ano po yung temperament na binabanggit na yan, Nandyan yung, sanguine, phlegmatic, ang sabi nga, hindi na natin kailangan pang isa. Sa kulay pa lang, alam nyo na, Alin dyan yung kalma-kalma lang, parang okay lang, kahit anong nangyayari sa paligid niya, Ayan, yung blue, ayan, peace-loving person, okay. Kahit mali, hindi niya yung basta i-correct kasi siya, peace-loving nga Okay, at yung kulay red, alam nyo na, pag kulay red, yun? Madaling magalit, madaling uminit ang ulo. Ito yung mga leader, ito yung mga dominante. Ayan. Okay, sobrang assertive. Yan po yan, At yung mga taong yan, ang sabi nga, yung mga nandyan sa mga classification na yan. Tingnan natin. Yung mga choleric, ito yung sinasabi nating mga red, Ito yung mga kailangan ay kailangan mangyari yung pinlano, kung anong pagkaplano, dapat ganun. Pag hindi, nadidisappoint po yan. Ayan. Okay. At yung sanguine naman, para yung politiko. Kilala ang lahat ng tao. Kahit kanino mo iharap yan, parang kilala na niya agad. Okay? Yan yung gawin yung mga PR, mga mga guest relation officer, magaling ang mga yan. Okay. Phlegmatic, ito yung mga
magaling mag-back up ng bawat mga programa, gawain, ayan, mga tinitingnan nila yan. Ito yung mga melancholy, ito naman yung gusto nila, quality talaga. Ayan, okay, maayos, ano? So, nandyan yung mga extrovert, ito yung mga outgoing, mga taong mahilig makipag-ugnayan, makipagkilala, makipagkaibigan. Yun yung mga yan, mga people, sabi nga ang kanilang focus ay mga tao. Okay. At ang iba naman, itong dalawang ito, ang red at saka ang green, ito po ay task, trabaho. Kahit hindi na ako sa inyo, makipagkaibigan, gawin nyo tong trabaho na to. Ayan. Okay. Pero walang iisa lang, nagbe-blend po yan. Meron lang highlight, merong mas malakas, pero hindi naman lumalabas na isa lang talaga. Pwedeng ang inyong temperament ay dalawa dyan, ang isa ay malakas. Okay, ayan. So, sa pag nag-aral ng kolehiyo, maswerte may mga assessment pong ginagawa para malaman mo ang iyong temperament. Okay, ano man yan, mga minamahal ko, mga kaibigan, ang sabing ganon, nilikha tayo ng Diyos na unang-una, ano man ang ating mga ugali, tinanggap niya tayo. Ano mang pagkakaiba-iba natin, ang gusto ng Panginoon, we celebrate. We understand each other. Talagang may iba't ibang personalidad, may iba't ibang temperament. Kaya hindi natin hahanapin na, dapat ikaw ay katulad din kita. Wala pong ganun, Dahil ang bawat ginawa nilikha ng Diyos, unique. Unique, walang magkatulad. Tanggap na, acceptance na lang, and we can improve on that, Paano daw po, ang sabing ganon, nilikha tayong may pusong may pagnanasa, may mga gusto tayong mangyari, Mayroon tayong mga damdamin, mga emosyon, kaya nga nauso yung emoticon, at saka yung, yung mga ginagawa natin na yan, pagka tayo nag-send ng message, may heart, mayroong may smileys, at kung ano-ano pa, yan ay gusto nating ipadama yung atin pong nararamdaman. Sabing ganon, nagbibigay ito ng kulay sa buhay natin, Hindi rin maganda na yung tao nakita mo, wala namang kausap kasi sabi ni Ma'am Saba, tumawa daw, kahit fake lang, habang naglalakad ka, sige ka ng tawa, wala ka ng, ano sa tingin ninyo, Okay. Titigil ka din, naman. Wag naman puro tawa na lang din, Okay, ayusin, ilagay ang sarili sa tamang kalagyan. Okay, pag kailangang seryosong usapan, pag-usapan ng seryoso, Pag kailangang magbiruan para naman maging masaya ang paligid natin, magbiro, wag naman yung nakakasakit sa puso, Kasi may birong may birong bullying. Ayan. May birong nakakasakit ng kalooban. Okay, ang sabing ganon, ating kilalanin niya na tayo'y may pagkakaiba at binigyan tayo ng Panginoon ng damdamin, ng emosyon. At yan ay naging karanasan din ng ating Panginoon. Sabing ganon, ang iba ay nagbubunga ng galit. Ito po yung emosyon, saya, kalungkutan, takot, pagmamahal. Ang importante lang, sabing ganon ng mga counselors, ang sabi nila, iyo munang i-affirm. Iyo munang kilalanin. Kapag sinabi ng tao, natatakot ako, ano ba? Kalaki-laki mo na, natatakot ka pa? I-affirm mo muna, natatakot ka? Bakit anong kinatatakutan mo? Ayan. So yun daw po yung paraan, May mga paraan kung paano natin makita yung magandang ugnayan sa kabila ng pagkakaiba natin, Mayroong mga tao naman na parang laging sugod ng sugod sa gera. Ayan. Okay, so yung mga tao na yan na parang may lahing katipunera. Ayan. Galit agad, makikipag-away agad. Ayan. So ano pong gagawin natin dyan? Pagka ganyan na, ano nang gagawin natin? Mga tatay, alam nyo na, pag ang asawa nyo parang umakto na parang katipunera, may susuguri na, ay alam nyo na, yakapin nyo na talaga yan, At paipitan nyo na ng pera. Okay na yan, Mawawala po ang init ng ulo niyan. Lalo na kung medyo makapal-kapal pa ang iaabot nyo.
Mga nanay, ginagawa mo kang pera ni Ma'am Sabat. Ano na ito? Okay. So, yun ay paalala lang. Pero totoo naman, di ba? Pagka binibigyan tayo ng pera, ang saya-saya natin, no? Okay. Totoo ba? Sino po ang ayaw ng pera sa mga asawang babae? O, tingnan nyo, gusto nyo rin, lahat naman tayo gusto natin yan. Okay, mga minamahal, ang sabi pang ganon, sa iba, ang sabi niya, bagamat magkakaiba tayo, mayroong madaling magalit, pero may mga pagkakataon na hindi kayo pwedeng maghiwalay. Magkasama kayong mag-asawa, kasama mo talaga yung mga anak mo, iba-iba yan. Sa trabaho, ganun din. Ang tama mo lang gawin, tanggapin. Unang-una, i-accept mo magkaiba kayo. Kung magagalitin, wag patulan. Kung bunganga ng bunganga, hayaan mo lang siya. Ayan. Kung ang mga lalaki tahimik at mahilig yan na pag-upo ay mayroon silang binabasa or what, hayaan mo muna siyang ma-relax. Magkaiba talaga kayo. Huwag mong asahan na kapag nagluluto ka, bising-busy ka, siya rin ay gagawa. Dahil ang mga lalaki, pag basa lang talaga. Pag luto lang. Huwag mong sabihin, bakit nagluto ka lang? Tingnan mo ko, nakluto na, nakalaba pa, nakalinis ng bahay. Pambabae po yun, brain, yung wirings ng brain ng babae, iba talaga yan, mga minamahal, Okay. So, anong sabi ng Biblia? Kapag ating pong napapabayaan ang ating emosyon, yung hindi natin na ma-manage, hindi natin nakokontrol. Kung nagalit, isang linggong galit, magkasakit tayo sa puso niyan, Okay lang na masaya araw-araw, pero hindi na rin naman normal na ikaw ay humarap sa may problema ka, ay tawang-tawa ka pa rin sa sarili mo. It's normal na ikaw ay malungkot sa mga pagkakataon. Okay, pero wag hayaan na. Ang sabing gano'n, ang sama ng loob, ito po, tingnan nyo nga, ang sama ng loob ay pumapatay sa hangal. Sino yung hangal? Yung may sama ng loob. Sino ang may sama ng loob dito? Wala po. Wala dito yon. At ang inggit ay sumisira sa hangal. Sino ang hindi naiinggit? Okay, lahat hindi na maiinggit simula ngayon. Okay, ayaw din po yan. Ito ay nakakasabing gano'n. Hangal pa rin tayo kapag tayo ay naiinggit. Okay, tandaan natin yang ang Diyos may pagpapala rin para sa atin. Okay, at sabing gano'n, sarili lang natin ang sinasaktan natin kapag tayo ay nagagalit. Yung binanggit ko, patawarin nyo na para rin sa kapayapaan mo. Huwag mo nang hintayin matuwid ang iyong mga paa tsaka ka pa magpatawad. Huwag mo hintayin na namatay na tsaka kasisigaw, iniwan mo kami, mahal na mahal kita. Doon mo pa sasabihin, mahal na mahal, hindi ka na maririnig. Habang naririnig ka, kahit nag-aaway kayo, maya-maya rin naman sabihin mo, I love you, mahal. Ayan. I love you, sweet. Di ba? Ang sarap pakinggan. Nagpapagaan ng pakiramdam. Ang pagkawala ng emosyonal na balanse hindi malusog. At ang sabing ganon, paano natin yan haharapin? Si Jesus, tingnan natin nung siya ay pumunta sa templo na ang mga tao ginawang pamilihan. Ginawang pamilihan ang harapan ng templo. Ang ginawa ni Jesus, kanyang itinumba yung mga mesa na yon. Ang Diyos din ay nagalit. Nagalit siya sa mali nilang ginawa. Nawalan sila ng galang, ng respeto sa templo. At yun yung ikinagalit ni Jesus. At hindi dun sa mga tao, hindi yung galit sa bawat isa ng mga taong naglagay doon, kundi sa ginawa nila. So tayo rin po, pag nagagalit tayo, ang sabihin natin ay, nagalit ako kasi hindi mo sinunod. Galit na galit ako sa'yo. Kasi dati sabi natin, mahal kita, anak, mahal na mahal kita. Asawa ko, mahal na mahal kita. Pero pag galit ako sa'yo kasi ganito, mali po. Ang tamang paraan, nagagalit ako kasi iniwan mong bukas ang gripo. Ayan. Naiinis ako kasi hindi naisip na ito pala dapat ganito. Ayan. So yung akto ang ating babanggitin. Ang ikagagalit natin yung maling ginawa, hindi yung taong
gumawa. Okay? So, yun po ang sabing ganon sa halimbawa ni Jesus, na kahit si Jesus ay nagalit sa kawalang galang, respeto ng mga tao sa templo. No? Paano pa hinarap ni Jesus? Ang sabing ganon, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Tingnan niyo si Jesus, ang sabi niya, maghintay kayo rito, samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Ito po nung si Jesus ay nananalangin at malapit na siyang arestuhin. Malapit na siyang hulihin. Ang sabi niya sa mga disciples, samahan siyang manalangin. Nagalit siya sa hindi pagsunod ng mga disipulo. Kasi ang sabi niya, kung tayo ay hindi manalangin, mabubulid tayo sa pagkakasala. Matutukso tayong gumawa ng mali kasi hindi handa ang ating isipan. Paano pa daw si Jesus mag-handle, Paano niya minamanage, yung mga emosyon na yon? Ang sabing ganon, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel sa Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Naliligayahan din ng Diyos. Ang kaligayahan ng Diyos kapag ang sinumang nagkasala ay lumapit sa Kanya at nagsisi sa kasalanan, tinanggap siya sa Kanyang buhay, tinanggap ang Diyos natin, ang si Jesus sa Kanyang buhay, nagbago siya, yan po ay kaligayahan ng Panginoon. Yan ang kaligayahan sa ating Panginoong Jesus. So, ang Panginoon ay naliligayahan din. Ini-appreciate niya rin yan, mga minamahal ko. So, tayo din matutong maging mapag-appreciate, mapagpuri sa ating mga anak. Kung may magandang ginawa, purihin mo. Sa asawa natin, ganun din. Yan po ay mahalagang pangpataba ng puso. Hindi pampataba para atakihin, kundi para maging masaya. Ang sabi ng awit? Masayang puso, lunas sa kalungkutan. Kapag ka daw hindi, ay mangyayari? Ang malungkutin ay pumapangit. Sinong pangit? Wala. Alang ginawa ang Diyos na pangit. Okay, pero ang taong galit at mamatay-matay sa galit, yan ang pumapangit. Sabing ganon? Nananalig siya sa Diyos. Ito po yung isa pa niyang paraan. At sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. So, ang isang paraan ni Jesus para po i-manage ang emosyon, manatiling ang attitude ay positibo. Ang sabi niya, siya ay nagtitiwala sa Diyos. Okay. Kahit may mga bagay na parang hindi natin maintindihan, bakit nangyayari yun? Ay ang ating ilagay daw yung ating sarili sa Diyos, itiwala natin sa Kanya dahil alam ng Diyos kung ano yung kinabukasan para sa atin. Kung ano yung pinakamabuti para sa atin. Maaring iniisip natin, bakit ganon? We can question God, Pwede naman tayo magtanong, Panginoon, bakit po ba? Hindi ko po maintindihan. Wala pong masama doon, we can express that to the Lord. Pero manatili tayong nagtitiwala, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Di po ba pag nagdadasal tayo, ang lagi nating sinasabi, Panginoon, sana ganito naman po, may mga request tayo. Pero ang ending po ng prayer natin, ano dapat? Anong sabi? May your will be done. Ang inyong kalooban ang mangyari, hindi ang sa akin. Kagaya rin ng prayer ni Jesus. Nung bigat na siya, at siya ay alam niyang siya ang magiging handog para sa kasalanan ng lahat ng tao. Anong sabi niya? Kung pwedeng lumampas sa kanya. Yung cup na yon, yung mission na yon na siya'y mamatay. Pero ang ending ng prayer niya sa Father, ang sabi niya, ngunit hindi ang nais ko, kundi ang nais mo. Napakaganda pong paalala sa atin yan. Magtiwala sa Panginoon. Kaya nating ma-manage ang atin pong mga emosyon pagka alam natin may Diyos. Huwag ka na makipag-away. Huwag ka na makipag-away. Kung galit siya at pinatulan mo, ay tuwang-tuwa ang dyablo. Pero kung galit na galit siya, hinayaan mong magalit siya, kung kapitbahay man yan, kapatid mo man yan, o sino man yan, hayaan mo lang siyang magalit.
No, maaring naaapektuhan ka pero sabayan mo ng panalangin. Ano? At sabihin, Panginoon, tulungan mo ko, paano ko to i-handle, hindi ko to kaya kasi magagalitin din ako. Ano? Pero ang laking bagay po na pumikit ka o makipag-usap ka sa Diyos, ano, para tulungan ka niya. No? Ang sabing ganon, nahabag si Jesus. At hinipo ang kanilang mga mata, agad silang nakakita. Ito yung mga lumapit kay Jesus na nangangailangan ng kanyang kagalingan, ng kanyang pagpapagaling. Ano po? Ito yung mga bulag, ano? Ito yung bulag na lumapit kay Jesus at kanyang pinagaling. So kung lalapit tayo sa Panginoon, kung maaawa tayo, kagaya ng awang binigay ni Jesus, mayroon tayong iaalok na tulong. Ano? Hindi yung naawa lang tayo, ay kawawa naman, ano, walang pagkain. Buti pa ako, may pagkain ako. Kawawa, anong gagawin mo? Yun ang pinakamahalaga doon. Naawa ka, ano ang gagawin mo bilang tugon dun sa awa na mayroon ka. Kasi may sinasabing mensahe ang Diyos sa'yo kung bakit nakaramdam ka ng awa sa taong yun. Ano? Okay, so yan po ang ginawa ni Jesus. Sa bawat isa sa atin, sa mga sitwasyong ito, pinapahayag ni Jesus ang kanyang damdamin. Galit, kalungkutan, kagalakan, takot, at ang lahat ng yan ay sa balansing paraan. Okay, ang malaking issue, hindi na natin po yan kailangan pang, sabi nga, big deal. Hindi dapat big deal. No? Kundi, hayaan nating ang Panginoon ang tumulong para lutasin ang problema natin. Ang sabi nga nun, magsumbong ka sa Panginoon. Ano? Pag ikaw ay nagagalit na, sa halip na magsumbong ka kung kanino, magsumbong ka muna sa Panginoon para tama ang isusumbong mo. Walang dagdag, walang bawas. Okay? So yan po ang paalala sa atin. Ano? Ang sabi, ito ay magagawa natin sa malusog na paraan. Paano natin ito gagawin kung nasa ating sambahayan? Agaya ni Jesus, sabi niya sa mga alagad, magbantay kayo at manalangin. So, napakaganda ang pamilya. Pag may hinaharap na problema, ay sama-samang nagdadasal. Iniiyak natin yan sa Panginoon. No, hindi yung nagsisisihan pa tayo. Wala na po tayong magagawa. Ito na yung problema ang pwede nating gawin. Pag-usapan, ipanalangin, sama-samang harapin ang problema. Mas magiging madali kaysa magsisihan pa sa isa't isa. Ito'y magpapahinan. Sabi nga noon, magbantay, manalangin upang wag tayong madaig ng tukso. At handa tayong palakasin ng Diyos. So, ang emosyon, hindi po ito, ang sabi nga noon, ang emosyon ay hindi hinahamon ng ibang emosyon o lohika, yung ating pag-iisip kung minsan, kundi ng Espiritu. Ang Espiritu, ang banal na Espiritu ay tumatawag sa atin, para paalalahanan tayo. Kapag may nararamdaman tayo, ano ba ang dapat mong gawin? Ang Holy Spirit, sasabihin niyan sa atin, kung tayo ay sensitive, nagbabasa ng kasulatan, nananalangin, tuturuan niya tayo, anak, huwag kang magagalit. Anak, huwag tataas ang boses mo dahil hindi mo na maibabalik pa pag nakapagsalita ka ng masakit. Yan po ang paalala sa atin ngayong gabi. Anong sabi pong ganon? Kapag nangyari namang di talaga tayo nakapigil, pumatol talaga tayo, nagalit din tayo. Ang sabing ganon? Sa alinmang lahi, ang sabing ganon, when we lose control emotionally, ang iyong ginawa ay dapat, dapat ay ilapit mo sa Panginoon, sa alinmang lahi. Sabi niya, balikan mo yung magagandang ginawa ng Panginoon sa iyo, papurihan mo ang Panginoon dahil sasamahan ka niya anumang problema ang iyong hinaharap. Okay, ito po ay nagpapahanda sa iyo sa buhay para magkaroon ka ng tamang pag-uugali. Ang sabing ganon, kaya't ang sino mang nakikinig, kung nagbabasa tayo ng salita, nakikinig tayo ng mga katulad nito, ang sabing ganon, ginagawa tayo nitong kagaya ng matalinong tao na nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, nagiging matatag ang ating mga sambahayan kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, yung pinakikinggan natin
ay naisa sa kabuhayan natin. No? Yan po ay nagpapalakas, no? Ang sabing ganon, bagyuhin man tayo, hindi po tayo pababagsakin yan. Dahil may Diyos na aalalay sa atin kapag dumating ang mga di inaasahang mga pangyayari. Kung gusto nating magkaroon ng pagpipigil sa sarili, control, ano po, sa lahat ng sitwasyon, dapat tayo ay malapit sa Diyos. Dapat ang Diyos ay nasa ating puso. Dapat alerto tayo, nandito ang Diyos, kasama ko siya. Kung magagalit ako, nakikita niyang galit ako. At ang sabi ng Diyos, whatever you do to the least of these brothers of mine, you did to me. Kung inaway natin yan, sinong inaway natin? Unang-una ang Diyos nalulungkot. Ano? Nasasaktan siya sa bawat gagawin natin na makakasakit ng ating kapwa. Ano? Kaya mabuhay nawa sa atin ang buhay ni Kristo, kagaya ng karanasan ni Pablo. Ano po? Kagaya ng karanasan ni Pablo, doon sa ating pag-aaral ngayong gabi, ang sabi niya, kayang tiisin ang lahat ng bagay dahil ito ay bunga ng banal na Espiritu. Sabing ganon, subalit ang bunga ng Espiritu, pag kaya na natin ang mapagpasensya, ano? Kaya na nating maging mapayapa, matiyaga, may kabaitan, may kabutihan, may katapatan. Yan po ay bunga ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, namumuhay sa atin ang Diyos. Nasa puso natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano po? At kaya nating harapin ang anumang mga emosyon na pwedeng maranasan ng isang tao. Ito'y bunga ng banal na Espiritu. Ito yung kakayahan natin. Ang sabi, tutulong sa atin para lumago tayo sa ating mga pamumuhay bilang magkakapamilya at pamilya ng Diyos. Si Pablo, ang sabi niya, nung tanggapin niya ang Diyos. Alam natin si Pablo naging taga-usig ng mga Kristiyano, di po ba? Alam natin ang tala tungkol kay Pablo. Naging taga-usig ng mga Kristiyano hanggang dumating ang Diyos sa buhay niya. Ano pong nangyari sa kanya? Para makilala niya ang Diyos, kailangan pa niyang mabulag. Ano? Kailangan niyang hindi makita, biglang nagliwanag at nawala ang kanyang paningin. Kailangang akayin siya para makilala niya ang mga Kristiyano, ang pamilya ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, para makita niya ng maliwanag ano ba si Kristo sa buhay niya. Ano? At ang sabi niya, nung tinanggap niya si Kristo sa buhay niya at makita ang bunga ng banal na Espiritu, ang sabi niya, at ang buhay ko ngayon, sabi niya, ngayon, kundi si Kristo nabubuhay sa akin, ang sabi niya, at sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. No, mahirap yung nangyari kay Pablo, no, na siya ay tinuklaw ng ahas, halos mamatay, lahat mga parang mamamatay na siya, no? Pero hindi po siya nanghina kailanman sa pananampalataya niya. Nandun ang sabi niya ganun, ang nabubuhay sa kanya ay si Kristo. Yun yung gusto ng Diyos na maging karanasan natin. Na sa tuwing haharap tayo, anumang pagsubok, sasabihin natin, may Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. No? Laging yan ang bukang bibig dati ng mga Pilipino pag may bagyo, may baha, may mga kalamidad, ang sabi ganun, ano pong sabi natin? May awa ang Diyos. No? Yun, kapag yun ang bukang bibig natin, alam nating hindi tayo lalaban sa buhay na tayo lang. May Diyos sa tabi natin, at yun habang ganun ang kaisipan natin, ang bunga ng banal na Espiritu, ang pag-ibig, ang kabutihang loob, ang pagpapasensya, yung kaninang binasa natin, yun ay mangyayari sa ating buhay. Magugulat na lang yung kapitbahay natin. Anong nangyari dyan? Ba't parang naging anghel na? Ano? Nagugulat sila, nagbago ang buhay natin dahil may Diyos sa buhay natin. Ano? Gumawa ang banal na Espiritu. Ang sabing ganon ni Pablo. Ito po ay pagtatagumpay na napakagandang halimbawa. No? Pagtatagumpay na nakita natin nung tinanggap ni Pablo si Jesus sa buhay niya. Nangyari po yan, kinaya niya na harapin ang lahat ng yan, na mabago ang buhay niya dahil una,
tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. Ikalawa, nagsisi siya sa kanyang mga ginawang kasalanan. Kinilala niyang makapangyarihan si Kristo. At nabago ang kanyang buhay. Nang tanggapin niya si Jesus, nagsisi siya, nabago ang buhay niya, nanampalataya siya kay Jesus. Yun po ang magpapabago rin sa atin. Yung mga bad habits na mayroon tayo, yan po ay mababago, mapapanagumpayan natin kung una, alam natin yung sarili natin. Magagalitin ako, mainitin ang ulo ko. Panginoon, lagi mong ilalapit sa Kanya yon. Hindi yung kapitbahay, sabi mo, Panginoon, gawin mo ang mabait yung kapitbahay ko. Ang ating panalangin, Panginoon, ako talaga hindi makapigil. Ang sakit ng salitang nasabi ko sa asawa ko, patawarin mo po ako. At lagi mong idalangin yan sa Panginoon hanggang magugulat ka na lang, na gumawa ang banal na Espiritu sa buhay mo at tinanggap mo si Jesus. Yung po napakahalaga doon. Tatanggapin mo si Jesus na siyang makapangyarihan at tagapagligtas ng iyong buhay. Tulad ni Pablo noon. Kaya naging bahagi siya ng pamilya ng Diyos. Siya ay naging bahagi ng iglesia doon sa bagong tipan, mga minamahal ko, namuhay ang bunga ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At yung iglesia na yun na akin pong tinutukoy, yung pamilya na yun ni Pablo, yun ang puno nun, ang leader nun, walang iba kundi si Kristo. Sila yung mga tumanggap kay Kristo, ang magiging pinuno nila, leader ng iglesia ng kanilang pamilya, walang iba kundi si Christ. Ang lahat na tunay na mananampalataya, ito po yung palatandaan na tayo'y kapatid natin si Pablo, at tayo'y pamilya ni Jesus, at tayo ay iglesyang na kay Jesus, kapag tunay tayong nananampalataya, bahagi ng kanyang buong sambahayan, sa langit at sa lupa. At ang paalala, tandaan natin, para magkaroon tayo ng bunga ng banal na Espiritu, una ulit, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Ikalawa, tayo ay nagsisi sa ating kasalanan. Ikatlo, tayo ay nagbago ng buhay at magiging kabilang tayo ng malaking pamilya ng Diyos. Nang tatanggapin natin si Jesus, magiging kapamilya natin ang Panginoon. Siya ang ating Ama, siya ang ating puno ng ating pamilya ng iglesia. At ang iglesia na yan may palatandaan. Anong mayroon sa iglesyang binabanggit natin sa malaking pamilya na yan? Sila po ang sabing gano'n ng Apokalipsis 12:17. Sila ang sabing gano'n, at nagalit ang dragon, ito ayaw ng dyablo. Ayaw ng dyablo ang iglesia o pamilyang ito. Sa Biblia, ang ibig sabihin po ng babae ay iglesia. At umalis upang bumaka, labanan, ang nalabi yung mga tumanggap kay Jesus, at tinanggap, yung mayroon sila? Tumutupad ng utos ng Diyos, may patutuo ni Jesus. May pananampalataya kay Jesus, kumikilala kay Jesus, at umaasang darating at sasalubong sa pagbabalik ni Jesus. So, ang pamilya ng Diyos, ang pamilya natin na gusto ng Diyos na maging kapamilya niya, ito po yung mga nagsisitupad ng utos niya. Para kagaya ni Pablo, mga minamahal, hindi natin alintana ang anumang dumating sa buhay natin. Magtatagumpay tayo. May patutuo ni Jesus, naghihintay sa pagbabalik ni Jesu Kristo. Mga minamahal ko, sabi sa Revelation 14:12, ito yung mga matityaga, pagtityaga ng mga banal. Sino yung mga matyagang mga banal na yon? Sila na mga tumutupad, nag-iingat ng kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Pananampalataya na mayroon kay Jesus. So, ito po ang tunay na iglesia na inaayawan ng dyablo. Sa gabing ito, nakita natin, may ugaling gusto ang Diyos sa atin. Ayaw niya na tayo manatili sa mga bad habits na mayroon tayo. Gusto niya, kagaya ni Pablo, mabago tayo. Maging kabilang tayo sa kanyang pamilya.
tanggapin natin siya sa buhay natin, humakbang tayo ng nagbabago ang ating mga pamumuhay. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, upang ating balikan anong turo ng Biblia sa atin sa gabi-gabi. Ito ba ay umakay sa atin para humakbang tayo ng panibagong buhay? Yun ay tanggapin si Jesus sa ating buhay. Kilalanin siyang siya lang makapagbabago sa atin, makakapaglinis ng ating kasalanan, at aakay sa atin na magsisi tayo at magbago ng ating mga buhay. Atin pong pakinggan ang isang magandang awit bilang paghahanda sa puso natin, at mamaya tatawagan po tayong muli upang magkaroon ng espesyal na panalangin at kilalanin nating pangangailangan natin sa ating tagapagligtas. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Magpapatuloy ka ba sa iyong mga gawain? Kung magbabago ka, ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag kang magduda pa, kaya't gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Sa bawat isa po sa atin na nakakadama ngayong gabi, na nangangailangan tayo ng liligtas sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng ating mga problema, ng ating mga hinaharap sa ating pamilya, ay kilalanin nating may Diyos na aalalay sa atin.
at siya lang makapagbabago ng ating buhay, mga minamahal. Maiksi lang po ang buhay. Hindi natin alam kung anong mayroon kagaya ng awit. Ngunit ngayon tinatawagan tayo ng Diyos. Anong tugon natin sa Kanya? Anong temperament, anong ugali ang nais niya? Kung gusto natin ang gumawa sa atin, ang bunga ng banal na spirito, kagaya kay Pablo, maging karanasan nating magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay. Nais ko po kayong tawaging tumayo. Sa mga nagnanais ngayon na tanggapin ang tawag ng Panginoon para gumawa sa buhay niya at maging Diyos ng kanyang buhay, tagapagligtas, babago at aakay sa Kanya para sa pagbabagong buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Buhay mo, wag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Tayo po'y manalangin. O makapangyarihan po naming Diyos, sa gabing ito, muli Panginoon, narinig namin ang iyong tinig. Tinatawag mo ang bawat isa sa amin upang kami ay lumapit sa iyo, upang kami ay magsisi sa aming mga kasalanan at tanggapin ang aming Panginoong Hesus sa aming buhay. Upang kung magkagayon, Ama, kami ay magtiwala ng lubos, lumakad na may nabagong buhay kay Kristo. Panginoon, marami po kaming mga kasalanan, marami kaming mga pagkukulang sa iyo. Kasama ng aming mga kaibigan ngayon, ng aming mga minamahal na mga nakikinig sa gabi-gabi. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang puso. Alam niyo po ang kanilang mga naisin para sa kanilang mga sambahayan. Panginoon, ikaw ang magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Manumbalik kami na magtatalaga at magtitiwala sa inyo, ano man ang haharapin namin. Ang panalangin naway maging bukang bibig para sa bawat isa sa amin, upang magpatatag ng aming mga relasyon sa inyo at relasyon sa isa't isa bilang sambahayan at bilang inyong malaking pamilya. Panginoon, nawa sa araw-araw at patuloy, Panginoon, kilalanin namin ang aming Panginoong Hesus. Huwag nawang lumipas ang panahong ito, Ama, kundi tanggapin namin si Hesus na tagapagligtas ng aming buhay. Siya lamang ang makapagmamayari ng aming buhay. Siya lamang ang makapagliligtas at siya lamang ang makaakay sa amin sa nabagong buhay. Maraming salamat, Ama, na dadaloy sa amin ang inyong saganang biyaya, gagawa sa buhay namin ang banal na Espiritu upang ang bunga niya ay patuloy na makita sa amin. Maraming salamat po na inyong tinutugon ang aming mga panalangin. Bukas, ihatid niyo pong muli ang aming mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid upang lalo ka pa naming kilalanin. At kung magkagayoy, magkaroon kami ng celebration sapagkat tatanggapin ng bawat isa ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyo. Ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin natin. Sana bukas magkita-kita po ulit tayo at ang ating Panginoon nawa ay patuloy na maghari sa ating mga sambahayan. Magandang gabi po. Jesus, shine on me everywhere I go. If I follow fast and if I listen
Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine on me.